Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, nanaginip si Rene na iniwan daw siya ni Sarah. Nag-alala naman ang ina ni Sarah dahil parang nagpapaalam ito na kung masama ang mangyari sa kanya sa panganganak niya, huwag sanang pabayaan ang anak nito. Pumunta si Sarah at Rene na bumili ng wedding ring. At sa pag-uusap ni Nazara at Milda na kaibigan niya, ay naalala rin niya ang singsing na naihanda noon ng kaibigan niya pero hindi natuloy ang kasal nila sa nobyo niya. At ngayon, narito ang pagpapatuloy ng isang linggo na kasaysayan na pinamagatang Singsing. Dito sa ating dula, Himig ng pag-ibig. I need your love each moment of my life. Mahirap pala ang nag-iisang anak, ano? Ha? Ay, oo naman. Kawawa naman si inay. Kung sakali na may masamang mangyari sa akin, wala nang mag-aasikaso sa kanya pagtanda niya. Ay, naku. Ano naman ba yung sinasabi mong yan? Anong masamang mangyayari sa'yo? Yun nga. May masama ba akong sinabi? Huwag mo nang sabihin yan. Lalo na't malapit ka ng mga anak. Ano ang masama sa sinabi ko? Dapat lang na nakahanda ako. Kung may dumating na hindi maganda sa aking buhay, at least handa ako dun. Sarah, Hindi natin alam ang mangyayari dahil hindi natin hawak ang mga pangyayari. At pangunahin sa lahat, hindi natin alam kung ano ang hangganan natin sa buhay na ito. Ang Diyos lang ang makapagsabi kung hanggang kailan tayo mabubuhay. ay naku. Hindi ko nga alam sa'yo. Kung minsan, sasabihin ko na OA ka na. Masakit ang ibig kong sabihin, Melda. Pero hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko talaga. Nag-aalala ako kung minsan. At parang pakiramdam ko, hindi ko malampasan ang panganganak kong ito. Ano? At inulit mo pa? Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Ulitin ko ha. Kailangan makapaghanda ako sa anumang darating sa aking buhay. Masaya man o malungkot, tagumpay man o pagkabigo.
Bunga lang yan ng pag-aalala mo. Hindi ko nga alam, Bards. Pero iba ang nagparamdam sa akin. Totoo rin yan. Ang sabi ng mga nakaranas, mahirap at isinusugal ng babae ang buhay nila sa tuwing manganganak sila. Yun ang sabi nila. Ang tama mong gawin, magdasal na lang kayo. Ang Diyos ang nakakaalam. Kung taos-puso ang iyong pagdarasal, naniniwala ako na pakikinggan ng Diyos kung taos-puso ang pagdarasal nyo. Tama ka, Nelson. Pero sana naman ay walang masama na mangyari sa kanilang mag-ina. Uulitin ko, Pards. Malakas ang pagdarasal na taos-puso. At isipin mo, makapangyarihan ng Diyos. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang masyadong kumikilos dito sa bahay. Baka kung anong mangyari sa'yo. Baka kung madulas ka o ano. Huwag kang mag-alala sa akin. Kaya ko pa naman. Para nagluto lang. Pinuntahan ko si inay. Ganun. Hinayaan mo na lang at ako ang magluluto pag uwi ko. Nako, huwag kang mag-alala. Ang sabi ni nanay, kailangan kong kumilos. Basta, nag-iingat naman ako ah. Sige na. Para naman makatulong ako sa'yo. Para hindi rin ako mahirapan sa panganganak. Intindihan ko. Pero huwag sanang matigas ang ulo mo. Hindi ko gusto na may masama na mangyari sa inyong dalawa. Oo na. At salamat sa naiibang pagmamahal mo sa akin. Ano ka ba naman? Napakaswerte ko. Dahil ikaw ang naging asawa ko. At sana, huwag mo akong kalimutan. Ano? Anong sinasabi mong yan? Anong kalimutan? Oo naman. Hindi ko gusto ang sinasabi mo. At hindi. Pag kung ano na lang dyan ang sinasabi mo kay inay, ha? Sinasabi kong, ano? Na parang nagpapaalam ka. Oh, ganun ba yun? O ano, uuwi na tayo, pare. Oo, pare. Namiss ko na ang asawa ko. Grabe ka naman. Maghapon lang na hindi mo kasamang misis mo. Miss agad. Oo, pare. Sige na nga. Gusto ko na rin makawi dahil may lagnat ang anak ko. Ganun ba? O sige na. At dadaan muna ako sa Minimart. Kahit ako, dadaan din ako para bumili ng maipipritong manok. Kahit ako, bibili rin ako para sa hapunan namin. Ako ang magluluto sa umaga at gabi. Ako rin ang namimili sa groceries at namamalingki. Grabe ka naman, Parts, ha? Talagang mahal na mahal mo yung misis mo, ha? Of course. Oo, pare. Sobra. Mabuti na lang kung makapanganak na si Sarah. Girl, I need you. I need your love. Kumusta ng asawa ko? Syempre, ito. Mabuti lang naman. Sige. Salamat kung ganyan. At nako, ang laki ng tiyan mo na. Parang kambal yata na. Ano? Uy, hindi kambal to. Ang hirap ko ng mga nakapag kambal. Ano ang alam mo kung kambal na totoo yan? Ano ka mo? Kambal? Siguro ay nakapasaya ka na. Pagkatapos, lalaki at babae. Ay, nako. Sobra ka. May ganyan, di ba? Kambal na lalaki at babae. Oo, totoo yan. Pero hindi naman sana. Sige na. Sandali lang. At magbibihis ako. At saka na ako magluto. Dito ka na pala, Rene, iho. Opo, Nay.
nakita ko ang iniuwi mo. Anong luto doon sa karne ng manok? Prito ko sana, inay. Sige na. Alam kong napagod ka sa trabaho mo. Kaya ako na lang ang magluluto. Pero, inay, Anong pero-pero? Oo naman. Pabayaan mo na lang si nanay na siya na ang magluto. inay, kung pwede lang, ako na lang ang magsilbi sa inyo. Ano? Naku, kaya ko pa anak. Ano naman ang silbi ko na kasama ninyo kung palamunin lang ako? Si inay naman, oh. Nasanay na ako sa trabaho. Nangihina ako kapag wala akong ginagawa. At masakit ang katawan ko. Kaya magtrabaho na lang ako kapag wala akong ginagawa. Sige na. Ang asawa mo, ang tignan mo. Wala pong problema kay Sarah, inay. Mabuti kung ganon. At sana lumiban ka na sa trabaho mo. Para nandito ka kung sakaling manganganak na si Sarah. Sana nga, no? Hindi ko alam. Pero nag-aalala ako. Ano, inay? Hindi maalis sa isipan ko ang lagi niyang sinasabi Na ano? na parang nagpapaalam na. Ha? Ano? Ganyan ang sinabi ng nanay mo? Oo. Kaya nag-aalala raw siya. Naku, ano naman ang masama doon? Totoo naman Hindi natin alam ang kapalaran natin. Ano? Mas mabuti na nakahanda tayo, di ba? Kung sakali na namatay ako sa panganganak, at least alam ko. At alam nyo na ang gusto kong mangyari. Alagaan nyo ang anak ko. Nay, huwag naman ganyan ang sinasabi niyo. Nako, hindi makapatay ang salita, ika nga. Kahit anong sasabihin natin kung hindi pahintulot ng Diyos, hindi yun mangyayari. Dahil may panahon sa lahat ng mga pangyayari na itakda yun. Please, itigil mo na yan. Sige na nga. May sasabihin pala ako. Oh, ano na naman yan? Gusto ko nang isuot ang wedding ring natin. Ano? Sige na. Gusto ko nang isuot yun. Ano? Diba isinuot mo na noon? Noon, sinubukan ko lang. Pero ang gusto ko ngayon, nakasuot yan hanggang mga anak ako. Bakit naman? Basta. Sige na, payagan mo ako, please. Sige na nga. At ako ang magsusuot dyan sa kamay mo. Ay, salamat naman. Dumating ka. Halika. Oo. Salamat at nakapasyal ka ulit. Half day lang kami. Kaya naisip kong dumaan dito. Mabuti naman. Sandali Maghanda ako ng merienda natin. Naku, wag na. Katatapos ko lang. Ano? Kamusta ka na? Mabuti naman, pero parang nakakapagod. Ang bigat nitong nasa tiyan ko. Ang laki talaga ng tiyan mo. Parang kambal yata. Yun din nga ang sabi ni Rene. Pero hindi naman. Ang hirap yata ng mga anak ng kambal. Wala bang sinasabi ang doktor mo? Nagtataka lang sa kalaki ng tiyan ko. At sinabi niya na magpa-ultrasound ako pero ayoko. Sa bagay. Mas exciting kung hindi ninyo malalaman. Oo naman.
Pero hindi rin yan ang pag-usapan natin. Ano yun? May ipapakita ako sa'yo. Ano yun? Ito oh. Ha? Iyan yung wedding ring ninyo Oo. Ang gusto ko, nakasuot ito sa akin. Mabuti kung hindi masama yan. Anong masama na naman? Wala yan. Kung trahe de Buda ang maisuot bago o kasal, yun ang sabi nila, hindi maganda, malas daw. Ay, oo nga. Pero kung wedding ring naman, hindi naman siguro ganun. Kau naman. Pero ano ka mo? Isusuot mo yan hanggang manganak ka? Oo. Alisin ko pag manganak na ako. Dahil ganun naman, di ba? Ikaw ang bahala. At paano na? Ano na ang nararamdaman mo ngayon na malapit ka ng manganak? Okay lang naman. At may sasabihin ako sa'yo. Ano na naman yan? Pagkapanganak ko, pagtiyagaan mo sana. Alagaan anak ko Ha? Naku, yan na naman ba ang sasabihin mo sa akin? Girl, I need you. I need your love. Aba, ano ang dala mo balae? Dalawang manok na native. Oo, balahe. Yan ang kakatayin natin pag nanganak si Sarah. Mabuti naman kung ganon. At mabuti na pangsabaw ng bagong panganak yan. Ay, oo Ay, maalala ko yung dati kong asawa. Ganyan din ang ginagawa nung nanganak ako. Nagkakatay ng manok at nilalagyan niya ng dahon ng malunggay at dahon ng sili. Oo. At madali na babalik ang lakas ng ina. At maraming gatas ang matidede ng sanggol. Sige, iwan ko ng mga yan, balae. Pagtiyagaan mo na lang na pakainin sila. Sige, at ikukulong ko pa. Ay, oo. Ay, kumusta na pala ang mga anak natin? Mabuti naman sila. Hinihintay nila ang araw ng panganganak ni Sarah. At nalaman ko na maglilib daw si Rene. Ay, oo, balae. Kung biglang sumakit ang tiyan ni Sarah, may magdadala sa kanya sa ospital. Ito na ang araw natin. Ano kaya itong nararamdaman ko? Hindi naman ganitong nararamdaman ko dati. Bakit ganito na naman? Aba, bakit ganyan ang itsura mo na parang napapangiwi ka? Wala. Ganito lang siguro. Normal lang to. Sabihin mo kung may nararamdaman ka at hindi na ako papasok. Walang anuman to. Ganito lang pakiramdam ko. Oo, ganito siguro pag malapit ng mga anak. Sigurado ka na wala kang masamang nararamdaman? Wala. Kaya huwag ka nang mag-alala sa akin, okay? Sige, mag-ingat ka. O kung ganun, kung may problema, tawagan mo ako agad, ha? Kukuha ko ng leave ko. Pero pag nanganak ka na raw. Ganun pala. At, okay, mag-ingat ka sana, ha? Sige, alis na ako. Okay. Sige. Mapagmahal talaga ang asawa ko. Sana naman, hindi siya magbabago. Ayan na naman. Bakit ganito? Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Naiinitan pa ako na hindi ko maintindihan. Bakit kaya?
Kamusta naman ang father-to-be? Okay lang naman. No problem, Parts. Akala ko maglilib ka na. Oo, pero effective pag manganak na ang asawa ko. Ah, ganun ba? Oo, Parts. Okay lang naman. Nandun naman si inay na kasama ni Sarah doon sa bahay. Kaya pala pumasok ka pa. Kung pwede sana nandun ako na magbantay sa kanya. Baka bigla na lang manganak. Walang magdadala sa kanya agad sa ospital. Sarah, anak! Nasaan ka ba? Sarah! Ay, wala naman dito sa sala. Saan kaya siya? Baka nandun na naman sa kwarto nila. Sinabi ko sa kanyang huwag siyang tulog ng tulog. Sarah, anak! Ay, naku, nakatulog talaga. Ay, buksan ko nga ang pinto. Sarah, anak! Ano ang nangyari sa anak ko? Sarah! Sarah, anak! May tawag si Sarah. Bakit niya? Mga anak ng asawa ko. Hello, Han? Ay, ang inay niyo ito, iho. Bakit inay? Umiyak kayo. Pumunta ka kaagad dito sa ospital, anak. Ano? Manganganak na ba si Sarah? Sige na, gamitin natin ang kotse ko. Ihahatid na lang kita doon sa ospital. Salamat, pare. Baka hindi ka kasi makasakay agad. Sige, pare. Nag-aalala ako. Baka kung ano nang mangyari sa asawa ko. Halika na, dalian mo. At pumunta na tayo. Magpapaalam na lang tayo sa sekretary. Tara, bilisan mo. Inay, ano ang nangyari? Nung pagdating ko, ay nadatnan kong nakahiga sa sahig si Sarah at walang malay. Diyos ko, anong sabi ng doktor? Wala pa silang sinasabi. Yun nga sinasabi ko sa kanya kanina Bago ako pumasok sa trabaho, napansin ko na parang may iniindang sakit. Ipinasok na siya sa operating room at wala pang lumalabas sa kanila. Diyos ko, patnubayan mo po sana ang asawa at anak ko. Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggo na kasaysayan na pinamagatang Sing-Sing. Dito sa ating tula, Himig ng Pag-ibig. Mula sa panulat at direksyon, Lubimin Aquino. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. May kanak.